Niliwanag ni Blackwater coach Jeffrey Cariaso na hindi raw siya nag-resign. So ang implikasyon to sa sinasabi niya ay sinibak siya sa pwesto ng Blackwater. Kung ano pa man yan, final na at si Pat Aquino ang magiging bagong head coach ng Bossing at huwag na tayong magugulat kung gagawa ito kaagad-agad ng trade sa iba't ibang teams. Kabilang na dyan itong San Miguel Beermen na interesado daw na makuha si Cedric Barefield o di kaya si Dolph Panopio. Sa ngayon kasi, nag-hold na ng practice ang Blackwater at maraming naniniwala na may mga pagbabagong mangyayari dyan para masiguro na magiging mas malakas ang nasabing team. At kung kinakailangan nilang mag-trade ng mga players na ayaw nang maglaro sa koponan, wag tayong magtaka kung yan ay kanilang gagawin. Kaya sa ngayon, itong San Miguel Beermen ay ready na raw na makipag-trade dito sa Blackwater Bossing para makuha si Barefield o kaya si Panopio. Dahil mukhang seryoso daw itong San Miguel dito sa kanilang binabalak ngayon na gumawa ng paraan para yung kanilang backcourt ay mapalakas. Bukod dito sa pagkuha kay Barefield at kay Panopio, meron ding mga balita na si Christian David daw ay ino-offer na rin sa trading block at baka ito'y mapunta sa ibang koponan, not necessarily sa San Miguel. Baka daw ito'y madala sa Meralco o kaya sa Converge o ibang mga teams. Ready na raw na makipag-usap ang Blackwater Bossing ngayon. Hindi naman tayo magtataka talaga dito dahil marami na raw nakakapansin na medyo frustrated na raw si Christian David sa Blackwater at hindi lang siya kung hindi maski na yung iba pa nilang mga players dahil syempre sunod-sunod yung kanilang talo. So wag na tayong magtaka dito sa mga nangyayari ngayon sa Blackwater na pagkatapos magpalit ng coach ay kukuha rin sila ng panibago pa na mga players na maidadagdag dun sa kanilang roster. Dahil gusto syempre ng Blackwater na maging mas matindi yung kanilang preparasyon at kahit papano makahabol pa rin dito sa PBA Commissioner's Cup. At si Pat Aquino gusto niya syempre sa susunod na conference maging mas malakas na sila. At dahil dito sa nangyayari kay Pat Aquino na pinalitan si Jeffrey Cariaso, merong mga nagtatanong kung meron pa bang isang iba pang PBA coach na mapapalitan. Well, sa ngayon ang nakikita natin, ang most likely na dapat mapalitan talaga ay itong sa Converge, si Delta Pineda. 5 sunod-sunod na talo na sila at nakita naman natin na nag-i-struggle. Sa totoo lang, mas malala pa ang lagay ng Converge kaysa sa Blackwater dahil ang Converge ay star-studded yung lineup. Sa totoo lang, yung lineup ng Converge pwede mong ipantapat yan sa San Miguel, TNT at sa iba pang mga teams. Kaya nga ito ang nagiging problema ngayon dito sa team ng Converge. Pero sa tingin ng karamihan, hindi daw papalitan talaga si Delta Pineda kahit na masama ang performance ng kanilang lineup. Dahil ang balita ay si Pineda daw ay isa doon sa mga backers talaga ng Converge Fiber Xers. At may connection talaga ito. Pero sa ngayon, kung sakasakali nga na itong si Delta Pineda ay hindi palitan, dapat lang siguro ayusin nila yung structure ng coaching nito. So, ibig sabihin, ang mabuting gawin dito ay magkaroon ng mas magandang pag-aayos kung sino ang magko-coach. For example, si Pineda ba, si Franco Atienza o si Raiko Toroman. Kasi baka medyo magulo na sitwasyon doon sa Converge kung saan nakikita natin na minsan si Pineda, minsan si Toroman, minsan si Atienza ang nag-handle ng coaching. So dapat siguro magkaroon na ng tamang delegation kung sino magko-coach dito sa lineup nila. Kapag ito yung nangyari, siguro magiging maayos na yung performance ngayon dito mga nabanggit na teams at yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na nasa bandang huli ay magkakaroon talaga ng pagbabago sa Converge. Ngayon kung mapapalitan si Pineda or kung mananatiling ganitong arrangement, hindi natin tiyak. Pero maliwanag dito, kailangan sa Converge ng pagbabago kung gusto nila talaga na gumanda pa yung magiging mga laro nila. Ang Macau Black Knights ay natalo na naman at baka matapos ang konferensya na to na hindi man lang sila nananalo ng isang game. So baka babaguhin ng PBA sigurado yung patakaran nila sa pag-imbita ng mga guest teams dito sa liga. Tapos sa susunod siguro ay gawin nila na mas magkaan yung requirements para dito at dapat siguro yung requirement na rin na kumuha ng 2 import. Kung sa bagay, itong Macau Black Knights medyo mahina talaga yung lineup na pinadala nila. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ay naging mas malala pa record nila sa Terra Firma at sa Blackwater Bossing. Kaya nga mukhang ito talaga yung magiging pagbabago sa PBA. Kinakailangan nilang i-adjust itong kanilang mga requirements para dito o yung mga stipulation para sa mga guest teams dahil masyadong humina itong Macau Black Knights. Kaya nga sa susunod kinakailangan daw gumawa talaga ng PBA ng mga bagong rules para
mag-benefit din naman yung guest team nila. Dahil syempre, ang purpose ng guest team nga ay para ma-entertain yung mga fans. Pero ang nangyari dito, naging problema pa. Dahil kapag naglalaro yung Black Knights, halos ilista mo na yung panalo dun sa kalaban niya. So, hindi yan nakakatulong dito sa PBA. Kaya iyan daw, yung pinag-aaralan ngayon ng liga kung paano nila ito mababago. Kung sa bagay, marami pa namang mga conferences na pwede silang magbigay ng mga tinatawag na guest team. Kaya sigurado magagawan din nila to ng paraan. Pero so far naman, ang PBA talaga mukhang gagawa raw ng hakbang sa next conferences nila para maging maayos na to. At ito namang Macau Black Knights, sa tingin ko medyo mahihirapan talaga yung manalo doon sa mga next games nila. Dahil habang natatapos na yung elimination, ay tumitindi na yung position at yung labanan para sa playoff slot. Kaya yan ang magiging problema ngayon dito sa Macau Black Knights. At asahan natin na medyo magkakaroon ng pagbabago at mga major announcements ng PBA regarding sa format nila. At ang huli nating balita, ang Barangay Ginebra daw ngayon ay nagre-ready na gumawa ng bagong mga moves para ipakita na sila ay ready na makipag-trade. Baka dito rin sa Blackwater Bossing na bago na ang coach. Posible raw na baka Ginebra isa doon sa mga teams na interesadong makuha itong si Christian David na ang balita nga ay gusto nang maalis sa Blackwater Bossing at lumipat ng team. Kung sakasakali marami namang mga ibang players na ma-offer itong Barangay Ginebra para dito kay Christian David kabilang na si Ralph Koo at pwede na rin siguro nilang i-offer itong si Isaac Go. Magiging balance trade naman to para sa Ginebra. At bukod dito sa pagkuha kay Christian David, ang isa pa raw tinitignan ng Barangay Ginebra ngayon na baka posible nilang makuha ay ito namang first round draft pick ng Blackwater. So yan daw talaga yung tinatarget ngayon ng Blackwater Bossing o ng Barangay Ginebra na magawa nila para masiguro na magiging yung posisyon nila sa susunod na draft ay mas secure na dahil iyan talaga yung pinaghahandaan ngayon ni Coach Tim Cone. Pag nagawa yan ng Barangay Ginebra, masisiguro natin na mas maganda ang kalalabasan nitong kanilang mga laro. At sigurado naman tayo na itong Barangay Ginebra talaga magiging isa yan dito sa mga teams na mas magiging malakas na at matitiyak natin na yung pagkuha nila dito sa susunod na draft malamang kay Michael Phillips, sigurado magiging mas magiging formidable yung kanilang front court. Lalo na tandaan natin, ang dami ng big men ngayon ng Ginebra. Nandiyan sila Isaac Go, si Japet, si Troy, si Norbert, si Kemar Carino. Kung isasama mo pa si Michael Phillips, magiging pinakamalaki na ang front court ng Barangay Ginebra. At yan ang dahilan kung bakit itong si Coach Tim Cone very excited sa future ng Gene Kings. At nakita naman natin si Justin Brownlee, walang kupas pa rin. Kahit na mga 7-footer yung kalaban, maganda pa rin umiscore at kayang-kaya pa rin na sumabay dito sa iba pang mga teams sa PBA. At bago tayo magtapos ay batiin na natin yung ating mga regular na viewers na sila Dexter Domer, Michael D, si Anthony Alon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon, Simon de Guzman, si Ronald Barbosidad, Malyari Mascarinas, si Anthony Alon, Romeo Conchada, si Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Enju at ang iba pa.